wishing the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't. Magandang umaga mga ka-farman. Narito naman ang iyong pinagigiliwan at pinagkakatiwalaan. Tungo sa mabuti kalusugan. Ito ang Pharmacon. And we're just One call away. At dahil dyan, kumusta naman ang inyong holiday week and season vacation? okay naman, kasama kay family na spend kami ng holidays, magkakasama mo yung dog ko, tapos pumunta kami ng Tagaytay. And sobrang saya nun. How about you? Hindi na makalala ang trabaho ngayon na parami ng kain sa Nacho Bueno sa American Noche. Wow! Saya siguro ng holidays nyo. And para simulan na natin ito ko para At magsisimula na nga tayo. Ang balita para umpisa ng ating napakagandang araw ngayon. nabalitaan ko nga na lumaki yung porsyento ng mga tao na magamit yun ng counterfeit medicines na tinatawag nila mga peke yung gamot. Maka-experience ka na ba yan? Nakaka-alarma yan kasi talagang imbis na mapagaling yung mga pasyente natin, mas lalong pwedeng lumala pa, di ba? Oo, tama. Mga side effects, mga adverse effects. At para bigyan nila tayo dyan, mga ka-pharma, nandito ngayon si Ariel Nagugula. Kanina nga aking nakapanayaw ng dalawang magkapatid na hindi mo nila nagsasabi na nakabili raw sila ng counterfeit drug o yung tinatawag natin mga peking gamot. Ito daw ay kanilang nabili sa isang sari-sari store lamang at hindi sa kilalang lisensyadong pharmacy. So, ayun, may mga problema sila. Diniscuss nga nila at ipinaliwanag ano ang mga naranasan ng kanilang ina. Ito kasi yun. Yung nanay namin, high blood. Hindi pinabili ko to ng gamot. Ngayon, kahit na gumaling, parang lalo naman lumalala. Nagpapain, lagi nahihilo, nagsusuka. Hindi ko kasi alam kung saan neto binili eh. Bumili kasi ako sa pagkita ni Alex. Yun nakalagay sa prescription. Sabi niya, hindi ko yung tapos na kailangan na nanay ko. Ito po ang botiga ni Alec Medic. Ito ay registered pharmacy po o sari-sari store lang. Sari-sari store lang. Registered. Ang alam namin dyan. Nandito pa tayo sa isang paaralan kung saan magkakapanayan natin ang isang estudyante na di umano ay nabiktima daw ng peking gamot. Kasi po nung nagkasal ako dati, hindi po ako ng paracetamol sa tindahan namin. Tapos ang dami po nun kasi ang mura lang. Kaya kasi nagkakasakit ako yung bumibili ko. Tapos hindi ako bumagaling. Nagtry ako kunin ng paracetamol sa datang drugstore. Tapos hindi ko okay naman siya kaya simula na. Doon na yung bibili ko ng gamot. Sa tingin mo ba, ibig ka pa dun sa unang drugstore na nabili mo na sinasabi mo? Hindi na kasi simula na nagdala na ako. Tapos nasasayang naman yung pera ko kasi hindi naman gumagana. Hindi naman ako gumagana. So, maraming salamat. So, magaling nga ang naging saloobin ng isang estudyante na nabiktima ng peking gamot. Salamat, Hana. At para bigyan nila tayo tungkol sa mga counterfeit medicines or sa mga lumalaganap na peke gamot, andito ulit ngayon si Ariel Nagugula. Ngayon dito sa isang kilala at pinagkakatiwalaang butika, ang Latang Pharmacies. So, Armel, ngayong araw makakapatayan natin ng isang registered pharmacist upang bigyan tayo ng impormasyon kung ano nga bang pinagkakaiba ng counterfeit drugs sa registered drugs. So, nandito si Miss Jasmine Saranilla, isang registered pharmacist. Oh, ma'am, ano nga po bang pinagkaiba ng mga peking gamot sa mga nakarehistrong gamot? Kasi kami dito sa Latang Pharmacy, dino-double check muna namin yung mga dinideliver sa aming gamot bago namin siya i-display and then i-dispense. So first, ang una i-check natin is kung malinaw ba yung pagkakaprint ng brand name or generic name. At saka yung company logo o yung manufacturer logo. Then yung DR number or drug registration number is hindi siya suspicious or nakarehistro talaga siya. Tapos, ito naman, pag sa tablet, check din namin kung ang color is, tama yung color siya, hindi siya masyadong powdery, tsaka madaling nabubura. Yun lang po. Maraming salamat po. So, Armel, ayun nga yung mga ibang impormasyon na ibinigay sa atin ng isang registered pharmacist upang malaman natin ang mga pinagkaiba ng peke at sa mga rehistradong gamot. Yun lang. Grabe, no? Alam mo, meron ako dating classmate dati na nakagamit na ng hindi inaasahan yung counterfeit drugs. Kasi hindi alam ng mga tao ngayon kung anong pagkakaiba ng counterfeit sa authentic. Kaya mahirap para sa kanila na maiwasan yan. Ano pa ba yung mga pwede natin gawin dito para masagot yung mga tanong ng mga ka-pharma natin? Tama. Buti na lang, nakausap natin si Madam Jasmine tungkol sa mga counterfeit drugs, pati sa mga authentic drugs. At least doon, nalaman natin
So ngayon, magiging aware na yung ating mga ka-pharma tungkol sa mga lumalaganap na pekeng gamot. At dahil dyan, Ito pong aming control number para sa mga ka-pharma namin dyan gusto kami makapanayam, maliwanagan sila sa mga problema nila at wala nang iba. Baba 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 Ang baba 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 Girl Ang baba 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 Ang baba 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 Presyo ng type 6 Sobrang fantastic. at muli kami nagbabalik mga ka-pharma. At dahil dyan, habang tayo nakabreak, may tumawag na sa ating mga caller. Ito na siya. Hello, ka-pharma, ano nga paglilikod namin sa'yo? Hello po, good morning. Rereklamo ko lang po sana yung kadumihan ng kumpanya namin. Kasi pag sa production po napakadumi. Kaya nga po nung nakaraan nagkaroon po ng product recall dahil po siguro dun sa hindi malinis na pamamalakad sa production po namin. Ayun lang po, itatanong ko lang po sana kung anong pwedeng pong magawa dun para may resolba. Kasi malaking kumpanya sila eh. Baka ayaw nilang ipalabas yung gantong, ayun na isiwalat yung gantong pamamalakad nila para sa publicity nila. Yun lang po. Dahil dyan, na makakapanayam natin si JB. JB, anong meron sa atin dyan? Tayo ngayon sa Expresseuticals Laboratories upang makapanayam ang kanilang chief pharmacy. Po ma'am, para po sa inyo, ano pong dahilan ng product recall? Ang dahilan ng product recall ay dahil sa kontaminado yung mga produkto na nilabas sa market. Dahil sa hindi sila sumunod sa CGMP na pinapatupad yung manufacturing company na yun. Yun yung isa sa mga dahilan. Ano po ba yung CGMP? Ang CGMP is Current Good Manufacturing Practice na pinapatupad basis sa mga documents na binigay ng FDA sa mga manufacturing companies. Kailangan, yung isang manufacturing company, meron silang cleanliness, pinapatupad nila yung cleanliness dun sa loob ng company nila para ensure yung mga customers na malinis yung produkto, hindi siya contaminated, at saka walang instability na mangyayari. Hindi lang nagtatapos dun sa paggawa. Pwedeng yung CGMP hanggang dun sa pag-distribute na ng mga gamot sa mga local stores like pharmacies, registered pharmacies, at saka sa iba pa. Salamat po. Balik sa'yo, JL. Ito ang problema ng ating ka-pharma ay ang paglabag sa CGMP, no? Department. Dumadami talaga ngayon. Kasi yun dapat ang standard ng bawat manufacturing companies para makapaproduce sila ng magandang product. It's fall time! And from different note, tuloy po kami ng iba't ibang ideya from different people regarding sa preference nila tungkol sa herbal medicines and herbal supplements. And ito po yung mga nilikod namin. Out of 1,000 Filipinos na sinurvey natin, 75.6 or 756 people ang pabor sa herbal medicine. Pero nung tinanong natin sila kung alam ba nila ang pinagkaiba ng dalawa, marami sa kanila ang hindi ko alam or hindi nila alam kung ano ang difference. As a pharmacist, ano mas maganda? Herbal medicine or herbal supplement? Well, for me, I'm not in favor of using herbal supplement kasi first of all, when I say supplement, it is only it's almost a dietary supplement. So, wala siyang basis. That's why the label is no approved therapeutic name. So, you cannot use it to prevent, diagnose, or you cannot use it as a drug. Unlike when you say traditional medicine, it is approved by regulatory committee or departments. Say for example, Department of Health, kaya meron tayong top 10 herbal medicines, or yes, say for example, your Acapulco, your what else? Pansitan, whatsoever. So, yun, I'm in favor of using herbal medicine as versus your herbal supplement. Thank you po. Hi! Hello! Ano pong mas pinapanigan nyo? Herbal medicine or herbal supplements? Herbal medicine po ba or herbal supplements? Bakit po? Kasi diba, mas maganda naman yung natural extracted. Kaysa sa... Okay, salamat
Salamat po! At para samahan tayo ngayon, mga ka-farma, nandito ngayon si Jude Paguna, so FDA representative. Morning, Mr. Jude. Morning, Jude. At para umpisahan ang ating talakayan, ano nga bang masasabi mo tungkol sa ating naganap na poll? Ano bang pinagkaiba ng herbal medicine sa herbal soup? Pag sinabi mo kasi herbal medicine, sila yung mga gamot na nag-undergo sila ng clinical trials, which means approved talaga sila ng FDA. Kasi pag sinabi mong herbal medicine, they came from the natural source talaga, mga halaman, gano'n. For example, yung mga lagundi, gano'n. Dahil tayo sa halaman na in-underwent sila ng clinical trial. Kaya nung nalaman nilang meron at stable naman yung potency na, ano siya, pinamass produce siya para gawing gamot. Pag herbal supplement kasi, parang walang therapeutic claim talaga. Parang di sila nag-underwent ng clinical trial. Pero nag-produce pa rin sila para sabihin lang na may ganitong visa for commercial purposes. And dahil doon, nami-misuse yung mga herbal supplements. Kasi kahit hindi naman ganito yung yung gamit niya, pero ang akala ng tao is ganito talaga siya. So kaya mabenta siya, in-intake ng mga customers yung herbal supplements. So, are you in favor of taking herbal supplements? Para sa akin hindi, kasi hindi naman siya actually nakakagali. Parang ano lang, yung tao lang mismo yung customer yun lang yung nag-think na gumagana siya. So, psychological effect of virgin. Maraming salamat po, Jude. Maraming salamat, Mr. Jude, sa aming Salamat sa atin ngayon. At dahil dyan, ito na po nagtatapos ang ating napakagandang talakayan. Ako po ulit si Armiel Hernandez. At ako naman po si Jill Verdanyo. At kami ang inyong mga katuwang. Tungo sa mabuting kalusugan. Ito ang Pharmacol. Pharmacol. And We're just one call away.